Okay, praise God. Good morning po sa bawat isa. At naniniwala po ako na habang tayo tumatagal sa pag-aaral, sa pagsamba sa Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan, ay nakikita ninyo palagi yung kagandahan at yung level ng ating tinatawag na joy sa kaligtasan na ginawa ng Panginoon ay yan po ay pataas ng pataas yung antas ng ating natatanggap habang patuloy tayong nagtitiwala sa kanyang mga salita. Okay. So salamat po sa Panginoon. Last Sunday ay napakaganda nung ating pag-aaral about sa yung invitation for growth. Ito po. Diba sabi doon ay tayo ay patuloy na lumago doon sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. At ang sabi nga doon sa Hebrew chapter 6, kaya tayo ay tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. Ano pa ba yung unang simulain ng aral ni Kristo? Nung si Kristo po ay bumaba sa lupa at sinilang siya sa pamamagitan ni Mary, and then nung time nung siya nag-ministry, He is still under the law. Di ba? Alam natin na siya nasa ilalim ng kautusan. Di ba? Sabi ng Galatians chapter 4, verse 4, sa takdang panahon ay isinilang ang isang batang lalaki ng isang babae sa ilalim ng kautusan. Alam natin na si Jesus ay nasa ilalim ng kautusan nung siya isinilang. Na-share din sa atin last week siguro, kung di ako nagkakamali, na nung isinilang si Jesus, hindi pa yun ang start ng New Covenant. Kasi si Jesus is under the law. Ang purpose is para tayo itubusin, di ba? Dapat nung dumating ang kapanahunan, ay isinugo ng Diyos ang kanyang anak. So nung si Jesus ay naging flesh, and the Word became flesh, at ang berbo o ang salita ay nagkatawang tao, is through Mary, pinanganak siya ng isang birhen, ay nasa ilalim siya ng kautusan. Ipinanganak ng isang babae sa ilalim ng kautusan. So wag natin kalilimutan, nung isinilang si Jesus sa pasabsaban, let's say ganyan, bata siya, ay siya raw po ay nasa under the law. Old covenant pa. Di ba? Kaya yun, sabi pa nga ni Brother Ray ay ang ituturo ng ibang mga pastor sa Matthew. O di ba? Ang Matthew ay yung nakalagay doon ay yung nasa bagong tipan na. Ano po? New Testament na. yung title doon sa itaas ng libro ng Matthew, New Testament. Pero ipinanganak siya na natili pa sa kautusan. Anong purpose? Sabi ng verse 5, ito yung purpose eh. Kaya siya nagkatawang tao para mag-represent sa tao upang matubos niya ang mga nasa ilalim ng kautusan. Diba? Una yung mga Hudyo, primarily ang mga Hudyo, yung law of Moses. And also, sa ating mga Gentiles, bilang under tayo sa universal law, yung conscience, yung Romans 2:14 and 15, di ba? Para pag daw natapos ang mga nasa ilalim ng kautusan, kasi alam na natin na yung kautusan nakasama sa bad news. Dahil sabi ng 1 Corinthians 15:56, yung kautusan ang nagbigay buhay doon sa sin. Yung noun. Di ba? Sabi ng ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Ang pinakakamandag nung death o yung pinakabisa nung kamatayan nanggaling saan? Sa sin. Pero yung sin, ang nagbigay ng buhay doon o ng strength o ng power at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. So di ba? Kaya tayo ay naalipin ng kasalanan dahil binigyang buhay ng kautusan. Kaya makikita mo yung kautusan dyan, isa sa naging bad news. Pero although
Sinasabi naman ng Bible na the law is good, the law is just. Pero dahil ang tao ay physical, nasa flesh, at pinananahanan ng sin, na noun, sin in the flesh, kaya ngayon, alipin ang tao ng kasalanan. Para ma-solve, kailangan ma-redeem. To redeem those who were under the law. Upang matubos niya ang mga nasa ilalim ng kautusan. So yun ang isang malinaw na layunin kung bakit Jesus was born under the law. Wala pa yung New Covenant. Kailangan siya ang tatapos ng Old Covenant. Yung lumang tipan na kung saan ang mga una yung mga Hudyo at maging tayo ay alipin ng kasalanan, meaning wala tayong magagawa. Kahit na yung ating mga sariling pagsusumikap, hindi natin kayang palayain at hindi tayo makakaalis sa tibo ng kasalanan at tayo ay laging nasa kamatayan, which is patay yung ating espiritu o yung ating taong panloob na siyang pinakamahalaga. Yung inward man, yung consciousness natin ay defiled or contaminated. Yung ating isipan, lagi tayong guilty, lagi tayong nakukonsensya because alipin tayo dahil wala tayong kakayanan. Dahil ang proseso ng law, according to James chapter 2 verse 10, is 100% kailangan maganap natin yon. So walang matuwid, wala kahit isa. Dahil doon sa kautusan. Kaya ang isa sa makikita nating solusyon, si Jesus ay nagkatawang tao para ipinanganak sa ilalim ng kautusan para siya ang tumupad ng requirements o hinihingi ng kautusan para makalaya ang tao sa curse ng kasalanan. O di batin niyo yung Romans 10:4. Bakit ipinanganak siya sa ilalim ng kautusan? Tatapusin niya yung Old Covenant sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan. Sabi naman sa King James Version, Christ is the end of the law. Para daw tayo ay maging matuwid sa pananampalataya sa Kanya. So siya yung tumapos ng Old Covenant. So nung siya'y isinilang, itinuturo pa nga niya ang kautusan. Kaya doon sa pasimula nung before the cross, bago dumating yung kanyang kamatayan sa cross, he is under the law. Itinuturo niya sa mga Hudyo, kautusan. But after the cross, nung siya'y namatay, tinapos niya. Kasi pinulpil niya yung requirements ng kautusan. Sa buong buhay niya, siya lang ang nakaganap ng requirements ng kautusan. Kaya sabi ng Matthew 5:17, huwag ninyong isipin, sabi ni Jesus, huwag ninyong isipin ako'y naparito para sirain ang kautusan. So, siya'y naparito, isinilang siya at under the law para tuparin, hindi para sirain. Para tuparin, sabi niya, naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. So, ginanap niya po yan. Kaya, after niyang na-fulfill yung requirements ng law, sino makikinabang? Yung mga sasampalataya. Di ba? Pag bumalik ka sa Galatians chapter 4, verse 5, maintindihan mo na kaya niya ginanap ang kautusan para tayo ay makalaya. Kasi kailangan ang tao may makaganap. At isa lamang ang talagang may kakayanan makaganap. Sino yon? Si Jesus. Maiintindihan na rin natin kung bakit siya isinilang ng isang birhen. Kasi tayong ordinaryong tao, lahat tayo mayroong manang kasalanan. Psalms 51:5, isinilang na tayo na mayroong ipinaglilihin na sa kasalanan. Naando pa sa sinapupunan, sabi ng Psalms 51:5, ay ipinaglihin na tayo sa kasalanan. While si Jesus, ipinaglihin ni Mary, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, walang naganap na process ng isang babae at lalaki para mabuo ang isang sanggol doon sa tiyan ni Mary. Na kung bakit siya yung walang kasalanan. Yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:21, he who knew no sin, siya na walang kasalanan, napakalinaw nun. Kung bakit siya yung may kakayanan na tumubos sa atin at mapalaya tayo sa kasalanan at siya rin ang gumanap ng kautusan to represent mankind. Para i-represent niya ang buong bawat sangkatauhan. Ang importante lang maintindihan yung ginawang proseso ng Diyos
na siya ay isinilang na walang kasalanan. Kaya nga, isinilang siya ng isang birhen. Kaya sabi nung 2 Corinthians 5:21, He who knew no sin, siya yaong hindi nakakilala ng kasalanan, si Jesus, ay kanyang inaring may sala. Became sin. Naging kasalanan sa kanyang flesh, ay dinala yung sinful nature. Diba? Upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Para daw yung righteousness na hinihingi ng kautusan ay makamit ng bawat sumasampalataya. Di ba? Habang tumatagal, palinaw ng palinaw yan, pupokus ka lang talaga sa mensahe ng mabuting balita. Yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkalibing, at yung kanyang pagkabuhay na maguli. Unlike nung araw, naniniwala tayo sa kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli, pero hindi natin naiintindihan yung mga koneksyon. Hindi maliwanag sa atin ang mga bagay-bagay na siya yung gumanap ng kautusan, wala siyang kasalanan, para yung sinful nature, tapusin niya doon sa krus. Di ba? Basahin ulit natin para lalong gumanda. Romans 8:3. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, makikita nyo, ando na naman yung law. Yung problema. The law is the nature of God, pero ang tao, mankind is karnal, makalaman. Dahil doon sa kanyang laman, andoon yung sin. Diba? Andun yung noun, yung bagay na merong puwersa nang dumating yung law. Gusto ko makita ninyo ang laking liwanag kung bakit niredeem tayo sa law. Bakit kinakailangan tayo makawala sa law? At kung bakit siya nagkatawang tao, yung purpose ng kanyang incarnation, yung siya'y espiritu pero nagkatawang tao, natapos sa krus. Para yung umalipin sa bawat tao, lahat tayo may laman, at yung mga bata may laman, darating ang araw, maiintindihan nila yan. Itong ating naiintindihan. Para makita nila ang totoong dahilan kung bakit isinugo si Jesus. Sa pamamagitan ng laman, di ba? Mahina daw ang tao, hindi niya matutupad, at mahina ang kautusan, hindi niya kayang pasunurin yung tao dahil merong mahina sa pamamagitan ng laman. Ano solusyon? Sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang anak, si Jesus, na naging laman, na nagkatawang tao. Sabi doon, nag-anyong lamang salarin in the likeness of sinful flesh. Ayun yun. Yung noun na sinful flesh na nasa tao ay naging katulad si Jesus doon nung siya nasa krus. Ano na nangyari? Anong ginawa? Nag-anyo yung lamang salarin, yung kanyang katawan, naging sinner, sin in the flesh. Nirepresent yung, kinuha niya yung sin in the flesh ng bawat tao. Okay? Tapos, ang sabi dyan, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos dito sa krus, nung siya'y napako sa krus, sa kanyang laman, hinatulan, kaya wasak-wasak yung kanyang laman. Hinatulan ng Diyos sa laman. Nino? Ni Jesus. Ang kasalanan ng bawat isa at ng bawat tao. That is good news. Kaya yung ipinanganak sa under the law, na maiintindihan natin. Magiging maliwanag sa iyong isip, bakit siya ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ang sabi, balik ulit tayo sa verse, to redeem them that were under the law. Kaya sabi ko, una sa mga Hudyo, para daw tubusin. Pag sinabing tinubos, inalis mo na. That we might receive, kasi hindi maboborn again, hindi magiging anak ng Diyos ang tao kung hindi makakawala doon sa nasa ilalim siya ng kautusan. Kasi pag tayo nasa ilalim ng kautusan, lagi tayong sinner. Lagi tayong bagsak. Laging nagtatagumpay ang manifestation ng death. Nakuha niyo po ba? Kaya lagi nagtatagumpay yung spiritual death. Patay yung ating kaluluwa. Hindi pwedeng mabuhay yon kahit na tayo ay nagsumikap na sumunod at sundin ang kautusan, walang makakatupad. Kaya sabi ng Bible,
walang matuwid, wala kahit isa. Anong problem? Because he is under the law. Tayo noon ay nasa ilalim ng kautusan, universal law. Sa mga Israelites, yung law of Moises. Maliwanag po ba? Hello? That's why, habang nagtatagal, ako naniniwala ako, nagiging masaya ka pag nagiging maganda yung, makikita mo yung purpose, layunin ng Diyos, kung bakit siya nagkatawang tao. And that's why, sabi ko nung nakaraan, kung bakit napakahalaga na maging maliwanag at maging pamilyar sa atin ang mga connection ng gospel, doon, yun yung pinakasusi. Dito, sa gospel of Christ, maintindihan mo, natapos na yung purpose ng kanyang incarnation. Yung siya ay nagkatawang tao. And the Word became flesh. At pag maliwanag na sa isipan mo to, na yung purpose ng kanyang pagkakatawang tao ay naganap na niya, nung umakyat siya sa langit, and when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up. Si Jesus yan, iniakyat. And a cloud, pansinin nyo dyan yung cloud, and a cloud received him out of their sight. Sa Tagalog nga, nung after siyang nabuhay na maguli, nagpakita siya sa mga alagad niya, nakisama pa siya ng parang 10 days, and then nung araw ng Pentecostes, 50th days ba? Ang sabi doon ay, umakyat na siya. At pagkasabi niya ng mga bagay, yung huling habilin niya sa mga alagad, sabi doon, nang siya'y tinitingnan niya, dinala siya sa itaas. I-picture niyo sa inyong isipan. Dinala siya sa itaas, at siya'y tinanggap ng isang alapaap. Habang umakyat, ano sabi diyan? Tinanggap siya ng alapaap. Asa pumasok sa clouds. Pag umakyat siya, wala na siyang makikita, wala na silang makikita kung hindi na-cover siya, pumasok siya sa clouds, andun na sa loob si Jesus, bumalik na siya doon sa kanyang kalikasang spirit. Wala na yung flesh. Verse 10. At samantalang tinititigan nila ang langit, habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may puting damit. So may nag-appear na dalawa rito. Sige, drawing ko na rin. Biglang habang nakatingin sila, may nag-appear na dalawa rito. Let's say, dalawang angel yan. Ano sabi diyan? Habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may puting damit. And then, 11, ano sabi? Na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, sinabihan itong mga alagad, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Nakatingin sila pumasok si Jesus sa clouds. Itong si Jesus na tinanggap sa langit, tinanggap sa clouds, mula sa inyo ay paririto ring gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. So, meaning, kung paano daw si Jesus ay nakita nilang tinanggap sa langit, pumasok sa clouds, ikinubli ng clouds, sa pagbabalik ng Panginoon, sabi niyan, paparito siyang gaya rin ng inyong nakita. Paano nakita? Kinover ng clouds. Kaya yung kanyang pagbabalik, wala na silang makikitang physical Jesus. In the clouds na, meaning in the spirit. Wala ng flesh. Kaya maraming hula sa Matthew, sa kanyang pagbabalik, siya'y pumaparitong sumasa alapaap. Ang linaw nito. The Bible interpret itself. Hindi na tayo dapat mag-expect na sa pagbabalik ni Jesus ay naroon pa rin siya sa physical. Wala na, in the clouds kasi. Ayan. At sinabi sa kanya ni Jesus, ikaw ang nagsabi, gayon may sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay inyong makikita ang anak na tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at pumaparitong nasa mga alapaap ng langit. Sa King James Version nga. Jesus said unto him, thou hast said, nevertheless I say unto you, hereafter shall you see the Son of God
man sitting on the right hand of power and coming in the clouds. Hindi mo na makikita siya sa physical. Kasi yung purpose nung kanyang incarnation, kung bakit siya naging flesh, naganap na niya. Amen? Amen po ba? God is a spirit. Ang kanyang original nature, siya po'y espiritu. Sa totoo lang, kaya sabi niya, narito ako, nung siya'y nabuhay na mag-uli, pinakita lang niya na talagang siya'y nabuhay na mag-uli para to prove yung kanyang resurrection. Pero ang power noon is para sa ating inward man, mabuhay na mag-uli, in-represent. Pero yung purpose ng kanyang pagiging physical, naganap na niya. Para to pa rin yung kautusan, habang siya'y nabubuhay dito sa Old Covenant pa rin yun. Hindi pa siya namamatay, di ba? Tapos ang mga katuruan niya, Old Covenant, yung kautusan. Di ba? Kaya maintindihan natin na, ba't yung sinasabi, hinighten nga niya yung law na walang makagagawa. Nagmamalaki yung binata, sabi nung binata, naganap ko na po. Di ba sabi ni Jesus, sabi nung binata, gusto ko po magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam mo naman ang mga kautusan na dapat ganapin. Naganap ko na po, nagmamalaki yung binata. Di ba sabi ni Jesus, meron ka pang hindi nagaganap. Ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap. Hindi niya nagawa. Ibig sabihin, wala makakatupad. Di ba? So itinuturo pa niya yung kautusan. Isang maliwanag, yung tinatawag na rightly dividing the word. Di ba? Ito, Old Covenant, ipinanganak si Jesus. Yung mga teaching niya rito, yung mga sinasalita niya, sa mga Hudyo muna, hindi pa tayo kasama. Kasi sila ay under the law of Moises. Yung law of Moises, merong sumpa yun. At sila nga po ay nakabiolate. Alam natin na mula kay Solomon, na-violate nila kaya nag-divide yung kingdom. Di ba? And then makikita natin, isa sa dahilan kung bakit ang primaryling dahilan na isinugo ng Ama si Jesus ay para sa mga Hudyo. Di ba sabi sa John 1:11, naparito siya sa sariling bayan niya, Israel, mga Hudyo. Pero hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. So primarily, ang pinakaunang dahilan kung bakit ibinigay si Jesus sa mga Hudyo kasi sila ay nag-violate, gusto ng Diyos, huwag nilang maranasan yung wrath of God. Yung mangyayari sa AD 70 na tribulation, yung wrath of God, sa kanila yon, hindi sa atin yon. Hindi tayo kasama sa Old Covenant. Ang kasama lang sa Law of Moses pala, kasama lamang tayo doon sa pagbagsak ni Adam, naghari ang kamatayan. Okay? So maliwanag na ang gusto ng Diyos kung bakit sinugo ang Jesus sa mga Hudyo para wag nilang maranasan yung matubo sila doon sa galit at puot na pararating. Diba? Yun yung sinisigaw ni John the Baptist. Nakahanda na ang palakol. Diba? Pag hindi sila nagsisi sa kanilang kasalanan. Ano yung kasalanan nila? Yung pagsira sa Old Covenant, Law of Moses. Kaya, kailangan nilang ma-redeem. Sila ay matubos din, primarily. Pero, hindi nangyari. Kakaunti ang sumampalataya. Yung remnant lang na tinatawag. So, ibig sabihin, yun yung layunin. Kaya siya nagkatawang physical. Para makawala sila sa curse ng law at maging tayo. Na-connect tayo sa panahon ni Paul, sa panahon ni Peter, yung mga Gentiles. So gusto kong maging maliwanag po sa inyo to na kung bakit magiging merong kang kagalakan sa ating panahon ngayon, maliwanag. Kaya ang sabi ng ating pag-aaral, balik ako sa turo na nabanggit last Sunday, Hebrews 6:1-2. Okay? Yung sinasabi dyan na, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ. Ano yung principle doctrine of Christ? Yung unang turo niya under the law, yung kautusan. Let us go on unto perfection.
No? Not laying again the foundation of repentance from dead works. Ano yung repentance from dead works? Yun yung sa Old Covenant system na dito ay itinuturo ni Jesus. Pasimulang turo ni Jesus. Di ba? Not laying again the foundation of repentance from the dead works and of faith toward God, pananampalataya sa Diyos, pero hindi dito. Hindi doon sa finished work ni Jesus Christ. Okay? Tuloy. Verse 2. Of the doctrine of baptism, yung baptism ni John. Diba? Yung binabautismo sa tubig, ang baptism sa atin, sa Espiritu. Tayo daw ay binautismohan sa iisang Espiritu. Diba? Tinanggap natin ang Holy Spirit, yung sinasabi ng Philippians 1:13, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, at yun daw ay ating pinanampalatayanan, tayo raw ay sealed ng Holy Spirit. Nabautismuhan tayo sa Espiritu Santo. Lahat ng sumampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, ang Ebanghelyo ng kaligtasan, nabautismuhan sa Espiritu. Kaya, yung baptism, sa verse 2, na ginagawa doon sa Old Covenant system, physical, ay dapat iwanan na. Yung resurrection of the dead, at saka yung eternal judgment. Yung judgment ng universal, tapos na sa pamamagitan ng krus. Tinapos na niya yung paghatol sa kasalanan. Condemned sin in the flesh. Ang linaw noon, di ba? Hinatulan na yung kasalanan sa laman ni Jesus. So para sa lahat, yung universal judgment, naganap na nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya, after the cross, New Covenant. Tapos malinaw naman yung Hebrew 9:15 to 17. Dahil dito, siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan. Sino yung tagapamagitan ng bagong tipan? Si Jesus. Sino ang tagapamagitan ng lumang tipan? Si Moises. Diba? Dahil dito, siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamamagitan ng isang kamatayan, kaninong kamatayan tinutukoy dyan? Kamatayan ni Jesus sa krus. Upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng ano? Ng mga pagsalangsang. Yung mga ating transgression, mga pagsaway, na nasa ilalim ng unang tipan, di ba? Sa mga Hudyo, yung Law of Moses. Sa ating lahat, yung kay Adam, yung law of knowledge of good and evil. Yung mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako ng manang walang hanggan. So yun yung pinaka-essence. No? Yan sabi ng tuloy, 16. Sapagkat kung saan mayroong tipan, ito raw ang, pasinin nyo magaling ito ha, kung paano ang bisa ng tipan. Doon ay kinakailangan ang kamatayan ang gumawa noon. Pag mayroong tipan, dapat mayroong death. Kaya nga, for the wages of sin is death. No? At kung ano naman natin sa batas, pag ang isang magulang, mayaman, pamamanahin niya yung kanyang mga anak, gagawa yan ng testamento, tatawag ng abogado. Pero pipirmahan niya yon. Pero habang nabubuhay yon, yung testamento, wala pang bisa yon. Pag lamang namatay yung gumawa ng testamento, tatawagin na yung mga anak. May bisa na yung, ito yung testamento ng inyong ama. Kaya sabi diyan, sapagkat kung saan mayroong tipan, doon kinakailangan ang kamatayan ng gumawa noon. 17. Sapagkat ang isang tipan ay nagkakaroon lang ng kabuluhan, kailan nagkakaroon ng effect ang isang tipan, testamento, kung mamatay ang gumawa. So, nung namatay si Jesus, doon palang nagpasimula ang bisa ng kanyang ginawang New Testament. Amen po ba? Malinaw po ba? O, di ba? May kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Sa ibang paraan, wala daw kabuluhan habang nabubuhay. Namatay na talaga si Jesus dito sa krus. Doon nag-take effect ang New Covenant. Yung Old Covenant natapos na. Kaya Christ is the end of the law. When? After His death. Malinaw po ba? Hindi lahat ng sinabi ni Jesus at itinuro dito,
Una, kausap niya mga Hudyo, i-a-apply nating mga Gentiles. Sana malinaw na yan. Nung araw, alipin pa rin tayo kung ano yung sinasabi ni Jesus before the cross. Lalo na kapag under the law, pero yun ay sinasabi niya, ina-address niya sa mga Hudyo. Kaya tama yung rightly dividing the word. Kaya marami nagkakagulo-gulo ang interpretation ng Bible at hindi nagiging malinaw yung ganda nung ginawa ni Jesus sa krus kasi pinaghalabo-labo pa. Ganun tayo nung araw. Aminado rin po ako. Ganun tayo nung araw. Pero yun yung pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Kaya napakaganda tayong ang mag-aral lang mag-aral. Yun yung pong sinasabi dito na let us go unto perfection. Una, doon sa sinasabi sa Hebrew, mga Hebreo kausap. Kasi nga, ang mindset nila galing sa Old Covenant. Kaya iwanan nyo na yan yung mga pasimulang aral ni Kristo. Malinaw. Tapos ngayon tayong mga Gentiles, kinukuha pa nating pilit yung mga Old Covenant system. Ina-apply pa natin sa ating mga sarili. Sana wala na ritong ganun. Doon pa nga sa mga Hebreo, malaking problema na yon. Tapos tayo, nasa bagong tipan na tayo. Tapos ilalagay mo pa sarili mo doon. Di lalo nang nagkagulo-gulo. Di ba? Contaminated yung ating isipan. Hindi nagiging maganda yung bagong tipan. Kaya yung ilustrasyon na kapag ang bagong alak, nagre-represent po yung bagong alak sa bagong tipan, ay ilagay mo sa lumang sisidlan. Ano yung lumang sisidlan? Old Covenant. Pag yun ay pinagsasama mo, ano sabi doon? Ano mangyayari? Dahil luma ang pinaglagyan, nung bago, puputok yan. Madaling masisira yan. At matatapon lang. Ibig sabihin, hindi mo mapapakinabangan yung bagong alak. Hindi mo matitikman, hindi mo ma-enjoy yung ganda ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. But praise God, nakalaya tayo doon. At ang pinakamaganda ngayon, lalong napakalinaw nung ating pag-aaral. No matter what, kahit hindi, sabi nga, kahit hindi yan ang majority. Pero ang importante, maliwanag ayon sa sinasabi ng kasulatan. Kaya ang advice sa atin, ang encouragement sa atin, research, mag-aral, maging matyaga. Maging matyaga lang po talaga tayo. Siguro ko po, mapapasin nyo dyan yun. The doctrine of baptism, tuloy natin. 1 Corinthians 13:11. Tignan nyo, nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdarandam akong gaya ng bata. Lahat tayo dumaan sa pagkabata. Huwag naman nating sisihin ang ating sarili. Sala pala yung ating ganyan. Alam niyo yung bata, malimit-mali ang bata. Kasi wala pa siyang masyadong liwanag at pagkaalam. Noon, sabi ni Pablo, dumaan din si Pablo sa ganun Matindi nga siya sa kautusan At dati, nagbabautismo pa nga siya sa tubig Pero later on, as time goes on, nagmamature siya, mayroon siyang mga iniwan. Sabi niya, nung ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nagdarandam akong gaya ng bata. Ngayong naganap ng aking pagkatao, pag sinabing naganap ang pagkatao, nagiging matured. Mayroon bang transformation? Yes. Anong nangyari dyan? Ngayong ako'y naganap na ang aking pagkatao, spiritually, ang ibig sabihin niyan, iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Alin? Yung dati mong maling pamamaraan, pag-iisip, iwan mo na yon. Let's go on unto perfection. Magpatuloy tayo sa pagiging sakdal. Saan? Sa pananampalataya, sa paglago, sa pagkaalam ng knowledge of truth, o sa paglago sa knowledge of truth. Amen? Amen po ba? Pag isang Kristiyano na born again, nagmamature, tapos ang encouragement nga po sa atin, tayong lahat estudyante. Si Jesus ang ating guro sa pamamagitan ng kanyang salita, ng mensahe niya about sa gospel. Kailangan tayong lumago doon. Ang dami nating makokonek. Di ba? Ang dami nating nakikitang magagandang bagay ngayon. Tayo nasa pananampalataya.
Kaya yung ating isipan, nare-renew. Process nga lang ito. Yung sinasabi ng Ephesians 4, kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Yung espiritu dyan, ang babago sa atin, salita ng Diyos. Kasi it is the spirit that quickeneth. Ang espiritu ang nagbibigay buhay. Ang salitang sinalita ko sa inyo, sabi ni Jesus, ay pawang espiritu at pawang buhay. So yung mga salita ni Jesus, lalo na about sa kanyang ginawa sa krus, dapat yun yung babago sa ating isipan. Yun yung magiging totoo. Yun yung ating paniniwalaan. Ano yun? Yung Colossians 1:13. Na tayo ay pinaghaharian na ng Diyos, yung ating inward man. At delivered na tayo sa power of darkness, na siya ang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Yung inward man natin, mga kapatid, wala na po sa darkness yon. Hindi na po yun pagtatagumpayan ng kasalanan dahil circumcised na siya, inihiwalay na sa outward man. Hindi na maaapektuhan. Kung nagkakamali itong ating outward man, aminin natin, nagkakamali pa rin tayo. Pero hindi naman tayo yung napakasamang tao. Di ba? Pero hindi na maaapektuhan yung inward man. Kaya sabi dyan, delivered na yon sa power of darkness at naglipat. Translated na po yung ating inward man. Saan? Sa kaharian. So yung kaharian ng Diyos, nasa kaharian na po ng Diyos yon. Millennial reign of Christ. Hindi po ibig sabihin literal na 1,000 years. Ang meaning po noon is a very long, long time. A world without end. Yung pagre-reign ng inward man, ng kaharian ng Diyos sa ating inward man. Okay? At hindi na po yun mamamatay. Ito na yung mga connection na dapat natin panampalatayanan na yun ang totoo. Yung mensahe at bisa ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ngunit ngayon ay nahayag, pag sinabing nahayag, maliwanag na sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo, ang Panginoong Jesucristo, na siya ang nag-alis ng kamatayan. Makinig kayo magaling. Papaanong nawala na ang kamatayan sa ating inward man? Dati patay yung inward man. Nabuhay na mag-uli yung inward man. Sa resurrection ni Jesus Christ, binuhay na mag-uli ang bawat sumampalataya, automatic, binuhay na mag-uli yung kanyang espiritu na dating patay. Raise up and quicken it, sabi ng Ephesians 2:5 and 6, raise up, binangon, and quicken it na buhay, parang na-born again yung ating inward man with Christ, kasama si Kristo. Diba? At pinaupong kasama sa kanan ng Ama. Balik mo ulit yung ano. Dahil wala na tayo sa law, di ba yung law ministry of death? Di ba? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan, kapag ikaw ay nasa law, pag may law, death. Pero wala na tayo sa law, wala na rin power yung sin, pinatay at inilibing at wala ng buhay. That's why, after the cross, ang isang believer ay wala ng kamatayan, hindi na mamamatay yung kanyang espiritu. Yung ating flesh, yes, physical, babalik ito sa alikabok. Pero yung inward man, yung ating taong panloob, yung ating espiritu, kaya yun po yung na-born again, isinilang pinanganak sa espiritu, nagkaroon ng buhay, binangon. Yun ang mga meaning ng born again. Raise up, quicken it, binuhay na mag-uli. Pag isinilang, nagkaroon ng buhay. Di ba? Sabi dyan, na siya, the appearance of Jesus Christ doon sa cross, na siya ang nag-alis ng kamatayan. Wala na pong kamatayan yung ating inward man. Meron na po yung eternal life. Pinaghaharian na po yun ng Diyos. Kasama na po niya, sealed na siya ng Holy Spirit. Tapos ano pa? At nagdala sa liwanag ng buhay. Wala nang kadiliman po yung inward man. At ng mga walang pagkasira, hindi na masisira, hindi na mamamatay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Noon, yung ating spirit, nasira nakurap ng kasalanan. Pero after the cross, tapos na yung power ng sin, inilibing at namatay, yun yung He destroyed the works of the devil. Sa krus, winasak ni Jesus
yung trabaho, yung gawa nung sin, which is the devil. Wala namang ibang devil, yung sin in the flesh. Natapos na yon. Yun yung good news. Kung tinatanggap mo sa pananampalataya yung katotohanan ng bisa ng ginawa ni Jesus sa ating taong panloob, masaya ka. At higit pa sa kayamanan, kung baka sinabi ng Ephesians 1:3, He had blessed us. Pinagpala na tayo ng lahat ng pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan. Kahit po bilyon, hindi po makukumpara. Ang isang tao, wala pong masama, kung magkaroon ka ng bilyon, wow, sarap. Mabubuhay ka, may enjoy mo yun habang nabubuhay ka sa lupa. Pero, pag namatay ang isang bilyonaryo na walang pananampalataya, hindi siya born again, ang kaligayahan niya hanggang dito lang. Nayabangan lang niya tayo, nahigitan lang niya tayo dito sa lupa. Pero, mas mayaman tayo sa kanya kasi mas kakaawa nga siya, kahahabagan pa nga natin siya. Pero ikaw, meron kang pagpapalang espiritual at buhay na walang hanggan. Amen? Alam niyo, ang susi, talaga, maiintindihan natin yan sa salita ng Diyos. 1 Thessalonians 2:13, ito dapat ang gawin natin. At dahil naman dito, sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, nanampalataya, dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos. Yun yung abot-abot na kaligayahan pagpasalamat ni Pablo. Na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral. Nung tinanggap yung salita na ipinangaral. Ano yung ipinangaral na salita? Patungkol sa gospel. Ang salita na ipinangaral, sa makatwid bagay ang salita ng Diyos, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao. Makinig kayo magaling. Dapat ito yung mangyari sa atin, yung level ng dapat paano natin tinatanggap ang mensahe ng salita ng Diyos. Huwag daw nating tanggapin na basta dahil nakasulat lang. Alam niyo, ang Bible, written word of God, wala pang buhay yan. Salita lang yan na nakatala sa Bible. Nagkakaroon lang ng buhay, nagre-rema siya, at hindi siya ordinaryong salita na parang binasa mo sa magazine, sa comics, sa mga libro. Pwedeng yung mga recipe ng magandang, para makaano ka ng malusog na pagkain at makakatulong sa iyong physical. Maraming libro ang napapakinabangan ng tao sa lupang ito. Pero, maraming mga tao very interested doon. Yung mga estudyante para maging professional siya. Ang daming libro para pag-aralan. Pero mga kapatid, huwag nating ihahalin tulad pa rin. Sana yung level ng ating interest, alam naman natin nakatutulong yung maraming mga libro about sa karunungan na pangkabuhayan sa lupa. Pero dapat, huwag nating tanggapin na ordinaryong libro din lamang ang Biblia na ating napapakinggan at napag-aaralan. Sabi ni Paul. Sabi diyan, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatutbigay ang salita ng Diyos, ay inyong tinanggap. Paano mo tatanggapin? Na hindi gaya ng salita ng mga tao. Di ba? Hindi daw dapat tinatanggap ang salita ng Diyos, lalo na ang kapahayagan ng mabuting balita, na gaya ng salita ng tao. Kung hindi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos, kailangan tanggapin natin ito. Galing sa Diyos. Nagsalita ang Diyos sa atin. Sa pamamagitan na iniwan niya ang Biblia para yung mensahe na ibig niyang iparating, matutunan natin at doon tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo, kaya lang gagawa ito
kapag ating pinananampalatayanan. Nagiging may buhay ang kanyang salita, powerful, di ba? Sabi nga ng Hebrew, double-edged sword, matalas, nakagaya ng isang tabak na magkabilay talim. Ibig sabihin, powerful. Pero kung ang pagtanggap mo, parang ordinaryo at minsan mas mahalaga pa ang ibang libro, may time ka pa sa ibang bagay na para malibang at mapakinabangan mo, pero ang salita ng Diyos parang hindi ganun ang pagkatanggap ng tao. Yun ang problema. Yun yung sinasabi na hindi nagkakaroon ng renewal of the mind. Kasi ang sabi ng Ephesians 3:16, lalakas at lalakas tayo, walang favoritism ang Diyos, basahin ninyo, upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. Isipin mo yung kayamanan na nanggagaling sa Diyos, na kayo ay palakasin. Hindi pwedeng hindi ka lalakas. Super power ka. Ang salita ng Diyos, kapag tinanggap mo siya na gaya ng very precious at talagang napakahalaga, at alam mo na makikinabang ka at pinagtitiwalaan mo na higit pa to sa kayamanan at walang hihigit dito dahil salita ito ng Diyos, ang sabi diyan, ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo ay palakasin. May problema ka, may mga panlulupay-pay ka, ma-overcome natin yun, makaka-move on tayo. Kung ang sikreto is, tinatanggap mo ang salita talaga ng Diyos as in talagang salita ng Diyos. Kaya sabi diyan, palakasin sa kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu, saan? Sa pagkataong loob. Sa ating inward man. Pero kung ang, makinig kayo magaliw, huwag kayo masasaktan. Kung ang lagi natin katwiran, dami kong gagawin, magugutom kami, meron akong kausap, minsan lang kami mag-enjoy, tapos nangyayari, nababaliw, parang yung sinasabi ni Brother Reyna, para kang si Isaw. Ipinagpalit mo sa isang pinggang pagkain, pisikal, pakinabang ng pisikal, yung basbas ng pagkapanganay. Basbas ni Jesus. Yung blessing, spiritual ni Jesus. Huwag kayong masasaktan, pero sasabihin ko to. Pag ang pagkaunawa nyo sa grace ay, hindi naman sa pamamagitan ng mabuting gawa, ligtas na naman tayo. Hindi ako hahatol, pero hindi magaganap yung let us go unto perfection. Na as time goes on, yung level ng joy mo, kagalakan na hindi mawari, hindi masayod, hindi kayang unawain ng bigkasin ng bibig, nag-o-overflow at nagiging matatag ka no matter what minsan yung mga problema. Dahil itong mundong ito talaga is corrupt ito because of the flesh. Maraming mga tao ay dominated pa rin ng kaisipang panlupa. Iba ang kaisipan ng spiritual, panlangit ng mga born again. Yun ang kaibahan. Separated ang mga anak ng Diyos kung bakit ikinukonsidera silang holy and blameless, sanctified, separated, hindi sa pamamagitan ng kanilang gawa. Kung hindi ang isipan nila ay iba. At iba ang purpose ng kanilang buhay. Hindi sila taong panlupa lang. Ang kanilang pagkamamamayan ay hindi na panlupa. Kundi sila yung mga estranghero na lang dito pag nabasa niyo sulat ni Paul. Estranghero lang tayo rito. Hindi tayo taga rito. Ang ating pagkamamamayan ay pagkamamayang panlangit. Amen? Kaya yun din ang dahilan kung bakit merong mga warning ang mga apostol, especially si Apostol Pablo, ukol sa filosofiya na tinatawag nga na wisdom of man. Maraming mga tao, masyadong ang interest, walang masama, pakinabang pangkabuhayang pisikal. Ang karunungan, ibinuhos na lang dito. Yung panahon nila, yung oras nila, nasa filosofiya ng tao, wisdom of man. Ang philosophy meaning lovers of wisdom. Ang problema mo, kung ang minahal mo lamang ay wisdom of man, dito lang mo yayaman ka, uulad ka, giginhawa ka, madadaig mo yung ibang tao. Yes, naniniwala ako doon. Pero kung wala yung wisdom from God, kaya ang magkalaban sa panahon ni Apostol Pablo, huwag kayong padaya sa filosofiya ng tao. Kayo'y magsipag-ingat. Colossians chapter 2 verse 8. Kayo'y magsipag-ingat.
baka sa inyo ay may bumihag. Ano yung, imbis na ang bumihag sa iyo ay yung obedience ni Christ, di ba sabi nung Korinto, bringing every thought into the obedience of Christ. Pero hindi sila nabihag nung ginawang kamatayan o pagsunod ni Kristo sa krus. Hindi nila nakita yung ganda nun. Ang interest nila, naandun lang sa filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao. Ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Di ba? Hanggang dito lang sa physical, marami ang interest, dito lang. Ang abala, dito lang. Laging excuse ka. Siyempre, may gagawin ka. Excuse ka dahil meron kang mga kamag-anak. Wala namang problema doon. Hindi naman natin pinagbabawalan yung ganun eh. Pero be wise. Gaano mo talaga binavalue ang salita ng Diyos? Let us go unto perfection. Paano natin maranasan ang perfection na ibig ng Diyos at maranasan natin yung joy of salvation, yung level niyan, ibang antas ng kaligayahan at kagalakan. Andito ka pa lang sa lupa, langit na. Bakit? Kasi yung inward man mo, nasa heaven na. Amen? At ang pagkamamamayan mo, paano ang magiging pagkamamamayan mo ay nasa heaven kung ang isipan ay lamang palagi mga bagay na panlupa? Ang dami, hindi matatapos ang mga kapagalan. Maging ang sabi nga ni Haring Solomon sa aklat ng Ecclesiastes, tingnan mo nga yung last chapter, at bukod dito, anak ko, maaralan ka tungkol sa paggawa ng maraming aklat. Ayan yung wisdom of man. Yung mga secular, yung mga, walang masama dyan. Pero nilinaw ni Solomon na tungkol sa paggawa ng maraming aklat, walang wakas yan. Pansinin ninyo, yung technology, pa-improve ng pa-improve. Bakit? Nagre-research, maraming natutuklasan, maraming na ididiskubre. Pataas ng pataas ang antas ng teknolohiya. Yung mga unang pamamaraan ng pag-aaral, hindi mo na kailangan i-adapt yun. Bago na. Sabi diyan, maraming aklat ay walang wakas, paggawa daw. At ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Hindi po masama. Pero be wise pag ikaw ay anak ng Diyos. Kasi malilibang ka ng filosofiya ng tao. At nakakalibang, nakaka-excite. Hindi po masama. Ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Hindi mo alam, mauubos ang panahon ng yung effort mo na puhos na lang dyan. 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. So after sinabi ni Pablo, ni Solomon na sabi niya, nakita ko lahat ng mga bagay sa silong ng langit, walang kabuluhan. Ang pinakamaganda, ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Law of the Spirit. Batas ng espiritual ang pinakamahalaga. And then verse 14, anong mangyayari? Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Kung ang ginawa mo ay pawang sa physical at nawala yung espiritual, ay yan ang aanihin mo. Hanggang physical lang. Pero ang physical, ang laman, may pagkasira. Pati na ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama, yun daw ay uuwi sa kahatulan. Meaning, isa lang naman ang paghatol, tinapos na ni Jesus. Pero kung ang buhay mo, hindi rin mo nakita yung value nito at nagugol lang ang panahon mo sa mga bagay ng panlupa, yun yung hahatol sa iyo. Yun yung magmamanifest sa iyo. Galatians chapter 6, 7 ba? Huwag kayong padaya. O yan. Huwag tayong maging mabiktima. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao, kung ano ang iyong ininvest, siya mong aanihin. Yung sinasabi yung ng Ecclesiastes na ang hatol mo ayon sa iyong ganawa. Kung ano ang inihasik mo, kung ano ang pinag-ukulan mo ng panahon. Verse 8. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman, sa physical, sa laman mag-aani. Pero yan ay ng kasiraan. Maaaring lumago ka, mapakinabangan mo, pero kung yan ay
pawang parang sa laman, alam natin ang laman temporal. Alam natin ang laman pansamantala, may hangganan. Corrupt, nagfe-fade, nabubulok, napapanis, nasisira. Yan ang flesh. Yung building, matibay. Darating ang araw, sa katagalan ng panahon, babagsak yan. Kaya sabi ni Solomon, may panahon ng pagtayo, may panahon din ng pagiba. Diba? May panahon ng bumubuo, may panahon ng nasisira. Kaya sabi diyan, dapat ang paghasik sa Espiritu, ito yung importante, ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Verse 9, kaya huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ano yung mabuti? Yung ibig ng Diyos, yun ang mabuti. Sapagkat sa kapanahunan, magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Bakit ba napapagod ang tao? Kasi sa laman, may kalaban nga eh. Yung tinatapik natin. Ang mismong pinakakaaway natin, ito ring ating laman. Kaya kapag ang nagdomina sa buhay ng isang tao at ang nagdikta sa kanyang buhay palagi, ay ang kanyang physical, mauubos ang panahon mo dyan. Nalimutan mo yung mga bagay na walang ka ng panahon sa espiritual. Diba? Napapagod, nakakapagod tong, minsan nagbabasa ka, kailangan maging matiyaga po tayo. Yung pag-attend sa mga Bible study, yung pagpapahalaga sa mga Bible study, pag-prioritize, yung bilin ko nga po, yung every Sunday, ako po, aminin ko po sa inyo, after nung mga service ng Sunday, pinakikinggan ko po uli yun. Bakit? Kasi madali tayong makalimot. Naaabala agad tayo, di ba? Yung attentive ka. Napaka-importante nga kung bakit tayo nagsasama-sama. Para lang yung walang gumagambala sa iyo. Ang problema, baka andito ka nga sa simbahan, pero merong umaagaw sa isipan mo. Minsan nga, salita nga ito ng Diyos eh, pero minsan may biglang papasok sa isipan mo. Kukwento mo sa iyong katabi mo, oy mamaya, nga pala, pupunta tayo sa ganito, ganyan, ganyan. Yung imbis na pagiging attentive mo, minsan naaagaw. Ng mga bagay na gagawin natin sa physical. Mapapansin nyo yan. Kaya ang pinakamahigpit na kaaway talaga ng tao, itong sariling laman natin sa mga bagay na pang-physical. Wala namang masama sana rito kung matututunan nating i-manage yan. Tingnan ninyo, nakinig tayo ngayon. Kasi ako, experience ko. Pero pagka yung lumabas ka, dami mo nang iisipin, yung momentum ng mga mensahe, nawawala yan. Kaya sabi ko, napakahalaga ng may time ka pa rin na nakikinig. Lalo na pag namamahinga ka, dapat pinakikinggan mo ulit, nire-repress mo. Para yung revelation nung salita ng Diyos, na galing sa salita talaga ng Diyos, pinetreasure mo talaga. At magpapalakas po sa atin yan. At kailangan ma-dominate natin na huwag masunod lagi yung gusto nito. Na yung lahat ng gustong panlibang ng physical ang napagbibigay. Makapaglibang na, boring naman. Nag-relax lang naman eh. Pero be wise. Kasi pag naubos ang panahon natin sa mga bagay na physical, may kasiraan yan. Pero isa lang ang pinakamabuti at nakalulugod sa Diyos. Timothy 2:3-4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos. Ano yun? Na tagapagligtas. Siya ang may ibig na ang lahat, kasama na tayo doon, ay maligtas at makaalam. And to come, invitation po yun eh. Iligtas ka na. Pero how about yung pangalawang invitation? And to come to the knowledge of truth. Ano yung knowledge of truth? Spirit, salita ng Diyos. Suggest ko lang po sa inyo to. Ako bilang isang pastor, yung pagpapayo po, sana maging matalino po tayo. Magpakababad na tayo sa Espiritu, sa salita ng Diyos. Gagawa ka, maghahanap buhay tayo para sa physical. Ang dahilan na lang kung bakit tayo nabubuhay, yung sinabi ni Paul. Habang ako'y nabubuhay sa laman, ang ikinabubuhay ko, hindi yung para lamang mag-enjoy ako sa lupang ito. Hindi masamang mag-enjoy. Pero be wise. Baka yung mga bagay na espiritual, hindi mo talaga pinetreasure. Every Sunday na lang yan. No. Itong Sunday, para walang gumambala sa'yo, makatch mo. Pero kung maaari, araw-araw ng iyong buhay, lagi mong i-refresh. Yung napakagandang mensahe. Kasi ito, hindi to fading. Hindi to nasisira. Hindi to kagaya ng balita, no? Nung balita ngayon, sa Double B,
ano pa, DCRH News, na after ngayong date na to, hindi mo na magugustuhin pakinggan yung balita nitong, kung gusto mo palagi, bagong balita. Di ba? Pag yung pinapanood mo sa TV, sa YouTube, mga one year ago na, naku po naman, tagal na yan. Pero ito, araw-araw bago. Araw-araw, buhay. Hindi siya fading kasi in the Spirit. Amen? Amen po ba? Sana makuha ninyo ang katotohanan ng kahalagahan yan. Kasi, ang dami ko pang kulang eh. Nagkakamali pa nga rin ako eh. Kaya sabi ko, kailangan i-maximize talaga natin yung mga bagay na pang Espiritu. Yun ang nakalulugod sa Diyos. Yun ang tamang pagsamba sa Diyos. Itong physical, pakainin natin, mag-enjoy ito, physical living, pero dapat i-manage mo yan. Hindi lahat ng gusto niyan mag-dominate. Baka maging isaw yan sa buhay natin. Naagaw niyan at nawalan ng, dahil dito, sa pag-iintindi natin dito, naagaw na niyan yung blessing ng spiritual. Yung bawat araw, hindi mo na maibabalik yan habang nabubuhay ka sa lupa. Napakahalaga na talagang andun yung pagbabalyo natin. Yun ang nakalulugod sa Diyos. Kung ano ang ihasik ng tao, yun ang kanyang aanihin. Sana po maging maliwanag po sa inyo to. Kung bakit kaya china-challenge ko. Huwag tayong gumaya sa ibang pagkaunawa sa grace na kay sera-sera, whatever will be. Na parang walang kaayusan ang buhay ng purpose ng buhay. Ang physical ay vessel lamang nung karangalan, nung inward man na ginawa ng Diyos. Representative po ito. Habang nabubuhay, itong physical na to, yung sinasabi ni Pablo, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Ang ikinabubuhay ko sa laman, habang nasa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos. Naiiba yung ating kaligayahan. Okay, mag-enjoy ka sa physical, part ng buhay na binigay ng Diyos. Pero be wise. Hindi na tayo tagalupa. Ang pagkamamamayan natin ay tagalangit tayo. Pinaka-last verse. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas. Sa kanila nung panahon, iniintay pa nila. Mga AD 50 yan. Ganito pag-translate ng Bible. Sabi dyan, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas. Sulat ni Pablo sa mga first century believers. Pero, tinitiyak niya na sa mga believers na ang pagkamamayan nila ay hindi na sa panlupa. At kung ang isip ng isang Kristiyano ganito, yung mga mahal mo sa buhay, ang concern mo hindi lang yung pang-physical. Yun ang lagi ko sinasabi ko sa mga anak ko. Pangarap ng mga magulang, maganda kinabukasan ng kanyang mga anak. Di ba? Pero, hindi, sa ating mga Kristiyano, pangalawang bagay na lang to. Ang pinaka-importante ay tayong lahat, yung pangarap ng Diyos na tayo ay magkaroon at makapiling niya tayo magpakailanman, yon ang pinakamaganda. Hindi natin nakikita ang langit, pero yung ganda ng lupa, hindi mo maikukumpara sa ganda ng langit dahil yun ang sabi ng salita ng Diyos. Palakpakan nga po natin.